ating nagits ko ngayon ay samahan niyo po akong basahin ng John 3:16 hanggang 19. Alam ko po ito po ay kabisado na ng bawat isa. 16, mas mula pa ako 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 18. Hindi hahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. 19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masama. Ang haba, no? Ang binigay sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Amen. Sabihin po, Panginoon. Dalangin ko po ay maunawaan ng bawat isa ang pinadalang mensahe ng Panginoon. Madalas, nauubos ang ating oras, lakas, at salapi sa mga bagay na makikita ng panandalian lamang. Gayon mas mahalaga ang mga hindi nakikita sa panahon ngayon. Ano kaya yung mga bagay na hindi nakikita? Madalas nakikita natin ang bahay, pero hindi yung nakatira. Nakikita natin ang utak, pero hindi yung iniisip. Nakikita natin ang katawan, pero hindi ang kaluluwa. Nakalimutan din natin na gaano mang panahong ilalagay natin dito sa lupa, sandali lang ito, kahit kung ikukumpara natin doon sa langit. A period of the 1,000 years of earth is nothing compared to eternity in heaven. Tatlong mahalagang bagay ang may kinalaman sa eternity at buhay na walang hanggan. Number 1, number na tayo. Ang kasalanan ay pumapatay at nangwawasak. Amen po ba? Amen. Sa pasimula, maaaring nag-enjoy pa tayo sa paggawa ng mga kasalanan. Akala natin, walang epekto ito sa atin. Ngunit ang totoo, nangwawasak at pumapatay ang kasalanan. Ito ang kanyang kalikasan. Kabaligtaran ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Ang sakit na bunga ng kasalanan ay katulad ng tuklaw na makamandag na ahas. Sino po ba sa atin ang natuklaw ng ahas? Ako pumuntik na matuklaw ng ahas. Kaya lang sa pag-iingat ng Panginoon, hindi niya pinahintulutan. Ang pagkalat ng kamandag na ahas ay mabilis. Ang inaatake ng makamandag na ahas ay dugo, nervous system, at iba pang mga tissues. Ang resulta ay mabilis na tibok ng puso, panghihina, pagkahilo, pagsusuka, paninigas ng kalamnan at paralysis, at dagliang pagkamatay. Ganito rin ang epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Winawasak ng kasalanan hindi lamang ang katawan, kundi ang buong pagkatao natin. Pinuputikan ng kasalanan ang busilak na kaluluwang nagmumula sa hininga ng kabanal-banalang Diyos. Inaagaw nito ang kagalakan mula sa ating puso. Binububog tayo ng kasalanan hanggang sa tayo tuluyan ng mamatay at malungkot. Kanina, nagkatay po yung kapatid ko ng baboy. Siguro nakakarinig din si Parang Jason kasi nag-ano kami ng baboy. No? Sa matadero, ang baka at baboy, bago patayin, tinatatakan. Ganun, talagang malinis, di ba? Nakakaawa sila sapagkat wala silang kamanay-manay sa nalalapit nilang ahas. Ang kasalanan ay tatak ng kamatayan at
katulad ng mga baka at baboy sa matadero, wala tayong kapangyarihang maligtas sa ating mga sarili. Kailangan natin ng tagapagligtas. At yun ay ang Panginoong Jesus. Number 2, ang Diyos mismo ang umahakbang upang tayo salipin sa kamatayan. Imagine, napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi tayo ang lumalapit sa Panginoon, kundi ang Panginoon mismo ang lumalapit sa atin. Nobody has the power of save except God. Balik po tayo sa tuklaw ng ahas. Balik po tayo doon. Ang pangontra sa makmandag na ahas ay anti-venom. Ito ba? O anti-venom. Ano po? Yun. Anti-venom at anti-venom. Paano ginagawa ang anti-venom? Ito, research ko pa talaga. Paano ginagawa ang anti-venom? Una, ay kinakatas ang kamandag o lason mula mismo sa ahas, pagkatapos ini-injection ang lason sa kabayo. Sino po ba ang makakaalam nito? Diba? Dahil dito, nabubuo ang mga antibodies sa dugo ng kabayo, kukolektahin ang dugong ito at ihiwalay ang mga antibodies upang gawing anti-venom. Dugo mismo ang pangontra, ang panlaban sa tuklaw ng ahas o tuklaw ng kasalanan. Ngunit hindi dugo ng kabayo, kundi ang dugo ni Jesus ang makakaalis sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi sapat na malaman lamang natin na si Jesus ang tagapagligtas. Ang anti-venom laban sa pumapatay sa tuklaw ng kasalanan, kailangan sumampalataya tayo sa Panginoon. Ang pananampalataya kay Jesus ay hindi lamang ang pagtanggap sa isip at sa pagtanggap sa isip na si Jesus nga ay Diyos. Si Jesus ay kumpletong kailangan kay Jesus ay mayroon tayo kumpletong pagtitiwala. Siya lamang ang maaari makapagligtas sa atin sa makamandag na kamatayan. Ito ang ganap pagsusuko ng ating mga buhay sa kanyang kapangyarihan. Siya na ang kukontrol sa atin. Kaya sa dugo ni Jesus nakasalalay ang ating kaligtasan. Ang John 3:16 ang nagbubuod sa magandang balita, inihayag dito ng Diyos ang pardo ng tunay na pag-ibig. Ang basihan ng lahat ng relasyon na kasalig sa pag-ibig. Pag ikaw ay nagmahal, kailangan mong magkaloob ng buong puso. Diba pag nagmahal ka,